Eksklusibong nakapanayam ng GMA Integrated News ang isa sa mga lalaking nag-viral dahil sa pagkuha ng alak sa nasunog na supermarket sa Fairview, Quezon City kahapon. Ayon po sa kanya, may go signal umano ng isang tauhan ng BFP ang ginawa nila. Ayon naman sa BFP, hindi nila kinukonsinti ang maling gawain lalo na kung mapatunayang may tauhan silang kasama sa pagnanakaw. Saksi si Von Aquino. Nag-viral ito habang kumukuha ng alak sa nasunog na supermarket sa Fairview, Quezon City kahapon. Ang isa sa kanila, eksklusibong humarap sa GMA Integrated News at umaming isa sa mga kumuha ng alak. Kwento ni alias 4, naghihintay sila sa labas ng nasunog na supermarket nang lapitan daw ng isang personnel. Nung lumapit na kami sa loob, kumakain na po kasi yung ibang mga opisyal na yun. Kaya ma'am, nung sinabi na kumuha na kayo doon at mag-ingat lang kayo, yun lang ang sabi sa amin. Kumuha ng ano po? Yung tulad nung alak ma'am na nakita po sa video, kasi ma'am, hindi naman po kami basta papasok doon o papasok doon nang wala ring go signal o sinabing ganong senaryo. Hindi umano niya kilala ang BFP personnel na nagbigay ng go signal. Nung kinukuha nyo na, pinayagan kayo, may mga BFP na nakakakita sa inyo? Yes ma'am, actually bago pa kami makakuha ma'am is marami na pong personnel na mas mataas sa amin na nandun ang nakakuha na bago pa ang volunteer. Nakita nyo po? Opo ma'am, sabay-sabay po yun ma'am. Ang nakuhang alak hindi na rin daw maibabalik dahil Yung sa nakuha naman na po yun ma'am, doon lang din po yun na nung pagkakuha po namin ma'am, doon lang din po dati inumin yun. Nasayang nga lang din po yun kasi paglabas namin wala na. Doon lang po yun ma'am. Opo. Opo. Nagkatuwaan lang po talaga kami nung BFP na yun ma'am. Na, inumin na natin yan kasi kumakain po sila ng pistasyo. anya naglakas loob siyang umaming siya ang nasa video dahil sa lumabas na larawan niya sa social media at para hindi na umano madamay ang mga lehitimong fire volunteers. Hindi umano siya kabilang sa lehitimong unit ng fire volunteers at motorsiklo lang ang gamit ng pumunta sa sunog. Wala po talagang kinalaman ng ibang volunteer dito o hindi ko po sila kasama. Ang Pandacan Fire and Rescue Volunteer na hininga ng tulong ni alias 4 para makapagbigay ng pahayag sa media, may pakiusap sa publiko. Sana wag po nating lahatin, wag po nating siguruhin dahil tulad po ng sinasabi po namin, even kaming mga totoong volunteers, marami po kami, napakadami po. Hindi po namin alam kung yung po bang mga taong sangkot dun sa loob ay volunteers po ba talaga. Ang BFP nagsasagawa na raw ng fact-finding investigation. Hindi rin umano nila kinukonsinte ang maling gawain, lalo na kung mapatunayan nila na may kasama silang kawani roon. Maliban sa administrative case, pwede rin anilang sampahan ng kasong kriminal ang mga mapapatunayang nagnakaw. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino ang inyong saksi. Nagpapagaling po sa ospital ang isang panadero na naipit ang braso sa makina ng pinapasukan niyang bakery sa Pasay. Saksi si Jomar Apresto. Dalayin na lang po. Namimilipit sa sakit at hindi makatingin sa sariling braso ang 21 anyos na lalaking yan sa Pasay City. Naipit kasi ang braso ng panadero sa dough roller machine ng pinapasukang bakery sa Barangay 179 sa Maricaban. Rumesponde ang mga tauhan ng Emergency Medical Services Team ng Bureau of Fire Protection. Deformity po kasi medyo naipit po nga po siya sa roller machine po. Tapos sobrang in pain siya. Yung pain scale po niya is 10/10, saka may yung bleeding din po niya medyo malala. Kaya kailangan namin i-control din po yung bleeding bago po dalhin sa hospital po. Kinailangan para gumamit ng hydraulic cutter habang dahan-dahang inaangat ang kaliwang braso ng panadero. Base sa investigasyon, katatapos lang magmasa ng panadero at lilinisin na sana niya ang makina. So habang nililinis niya yung machine, naka-open daw din po na aksidenteng naipit po yung kamay niya. Ayon sa barangay, posible magkaroon ng pananagutan ng may-ari ng bakery sa oras na malaman na walang nakakabit na safety feature sa dough roller tulad ng machine guard. Bukas din daw ang kanilang tanggapan sakaling nais maghain ng reklamo ng panadero laban sa bakery. Gagawa namin ng legal action yan para mabigyan natin ng justisya yung biktima. Malamang mananagot po yung may-ari niyan. Alam mo po niya yung consequence na
matatanggap niya. Kasi pananagutan po niya, responsibilidad ng may-ari yan. Hindi na humarap sa media ang may-ari ng bakery pero sasagutin daw nila ang pagpapagamot sa biktima na nagpapagaling pa rin sa ospital. Pinaalalahanan ng barangay at BFP ang mga negosyante na laging siguruhin ang kaligtasan ng kanilang mga empleyado. Para sa GMA Integrated News, ako si Jomer Apresto ang inyong saksi. Inaalam kung may kinalaman sa pera ang pagpatay sa isang babaeng pulis na natagpuan sa Pulilan, Bulacan. May iniimbestiga ng mga person of interest. Saksi si Marisol Abduraman. Kuha ang litratong yan ni John Ismael Molinito noong January 16. Si John Ismael ang 8 taong gulang na anak ng babaeng pulis na si Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Molinito. Huling araw yan na nakita si John Ismael at ang kanyang ina na buhay pa at nagbebenta umano ng sasakyan. Kaya naman ang lola at ama ng bata, abot-abot na ang pagmamakaawa sa kung sino man ang may hawak sa nawawalang si John Ismael. Kung sino man ang sana ilabas nyo na yung abo ko, maawa naman kayo. Mahal na mahal ko po yung batang yun. Ano po? Sana po ibalik nyo lang po sa amin ang buhay. Ang inang pulis na ilang araw na wala, kalaunin natagpo ang patay sa tama ng bala sa Pulilan, Bulacan. Ayon sa pulisya, may mga tinitinang anggulo na sila sa kaso. Dahil po sa nagkaroon ng transaction, tinitignan din po natin yung anggulo na maaring involvement po dahil po ito sa pera. When he left the house of the agent, may hawak siyang magkanong pera. Base po sa report is 400,000. Itinuturing ng person of interest ng Special Investigating Task Group ang agent sa bentahan ng sasakyan na kung tutuusin ay hindi naman iba sa biktima. Inaanak po ng victim sa kasal itong agent po. Yung trust po is nandun since kakilala po ni victim itong si agent po. So yun po, siya po yung naging middleman dun sa transaction po niya nung pagbebenta ng sasakyan po nila. Okay. Hindi na siya mahanap, pero kahapon, sa bisa ng search warrant ay pinasok ng mga otoridad ang kanyang bahay sa Quezon City kung saan huling nakitang buhay ang pulis. Meron umanong nakitang blood traces sa bahay ng nasabing agent. For confirmatory pa po yun kung ito po ba ay human blood. Ima-match po sa DNA po ng victim. Hindi naman masabi pa sa ngayon kung anong baril ang ginamit sa biktima dahil walang nakuhang basyo ng bala. As per initial autopsy report po, isang tama lang po siya sa may taas po ng tenga, bandang kaliwa, and tumagos po dito sa collarbone. Ayon si NCRPO, person of interest din ang turing sa mister na pulis ng biktima. Pero paglilinaw nila, hindi siya itinuturing na suspect. Ang asawa ng biktima na hindi na niya kinakasama ngayon, naiintindihan bilang pulis kung bakit kasama siya sa iniimbestigahan. Kasi, dati kong asawa, may mga bagay na hindi namin napagkakaunawaan. Naawa ako dun sa sinapit niya. Hindi na naman deserve yung ganung Although, yun nga, may mga di kami pagkakaintindihan. So, ina pa rin siya ng mga anak ko. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. 6 na pulis Maynila ang arestado dahil umano sa serye ng pang-hold up sa isang barangay sa Makati. Ang mga suspect hindi lang daw magnanakaw o nagnanakaw, nananakit din. Saksi si Ian Cruz. Kuha ito sa panulakan ng Arsonvel at Marconi Streets sa barangay San Isidro sa Makati kagabi habang inaaresto ang 6 na lalaki. May puntong nakadapa pa ang mga inaresto, ang mga hinuli, mga pulis Maynila pala. Sina Police Staff Sergeant Mark Louis Saupan, Corporal Aaron Paul Hoves, Patrolman Marshal Marinas, Patrolman Edernor Valencia, Patrolman Mark Allen Viana, Patrolman John Vasti Virtudes. Nakasign sila sa Station Drug Enforcement Unit ng Manila Police District Station 9. Mismo ang lalaking biktima na tinangayan umano nila ng 700 pesos ang kumilala sa mga inarestong pulis. Gusto pa raw nilang saidin ang e-wallet niya at nang nalamang zero balance na ay pinaso raw siya ng lighter. May lumutang ding babaeng tinangayan daw ng cellphone ng mga suspect at isang US citizen na nabiktima rin daw ng mga inarestong pulis
ng magawi sa barangay. Sabi nila dapa ka, pulis kami. Pagkatali nila ng kamay ko na patalikod, hinablot na nila yung bag ko at saka dinukot sa bulsa ko yung wallet. Na-recover sa mga suspect ang mamahaling cellphone ng biktima at pinaniniwalaang bahagi ng kanyang natangay na pera. Pero nawawala ang kanyang US passport, bank books, $9,000, driver's license, ATM card at iba pang IDs. Naaresto ang mga pulis matapos makatanggap ng tip mula sa isang taga-compound ang Makati Police Substation. Sinubukan naming makuha ang panig ng mga suspect pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. May panig po ba kayong gusto sabihin, sir, doon sa nangyaring pagkakahuli ko sa inyo? Sumbong ng mga residente mayat maya raw ang punta ng mga pulis dito sa kanilang lugar. Hindi daw bumababa ng 2 hanggang 3 beses kada linggo at lahat daw ng makasalubong nila sa iskinitang ito, kinakapkapan at kung ano man ang makuha, tinatangay umano nila. Basta ako 5 beses na ako na nakapkapan niya, nakuha ng cellphone. Ano-ano mga nawala sa inyo? Cellphone po at saka pera. Mga magkano? Hindi ko po mabilang. Minsan nga, pambili ng gamot ko nakuha pa nung isang pulis eh. Sabi ko, sir, wag ho yan. Ang bili ko ng gamot yan. May sakit po ako. Wala, hindi na ako pinakaim. Minura lang ako. Inaalam din ng NCRPO kung ngayon lang ginawa ng mga suspect ang pagpasok sa teritoryo ng Makati dahil bawal daw ito ayon sa NCRPO. Naka-assign po sila sa Manila Police District pero tumawid po sila sa Makati. Wala po silang coordination, wala po silang operational clearance para mag-operate po sa Southern Police District, AOR. Inalis sa pwesto ang hepe ng MPD Station 9 at ang Station Drug Enforcement Unit Chief dahil sa command responsibility. Under investigation naman ang iba pa. Nag-imbestiga na rin sa compound ng Internal Affairs Service ng Southern Police District para sa paghahain ng kasong administratibo. Nagpadala na rin ng team ang National Police Commission o NAPOLCOM. Itong mga biktima ay dudulog sa National Police Commission bukas. I'm expecting them to come at kasama rin ang ating magigiting na PNP officers. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.